pangatlo, sin and sickness and healing and salvation. Doon po mga kapatid sa health and sanitation, kita ko doon na sa kabila ng mga bodily discharge na pagkakasakit, ay nakita ko ang Panginoon, pinopromote pa rin po niya yung kalusugan ng bawat isa, lalong-lalo na po doon sa may sakit, upang hindi po sila mamatay, no? Dahil po sa kanilang karamdaman, at yan po hinighlight sa verse 31 mga kapatid. At doon po naman po mga kapatid sa pag-isolate, nakita ko po doon, hindi po ito for the purpose ng social discrimination, but for protection and prevention ng kalusugan po ng bawat isa. Lalong-lalo na sa may sakit na hindi na lalong lalala pa yung sakit bagkus ay pagaling mga kapatid. At dito naman po mga kapatid sa sin and sickness, mga kapatid, and healing and salvation. No? Sa verse po na highlight po dyan, kung mapapansin nyo sa verses 28 to 30, na kahit pala yung ating din sickness, no, kagaya din ng nitong mga bodily discharges, ay or kahit yung mga previous pa na inaral po natin kahapon, yung sa leper, mga kapatid, ay may relationship din po sa kasalanan, mga kapatid, no, yung sickness. Kaya nga kung titingnan nyo ay may mga pag-aalay pa rin po na ginagawa, no? May mga atonement na kailangan mag-aalay ng dalawang turtle doves or dalawang pigeons na mga kapatid. Yung isa sa sin offering, so may sin offering para sa kasalanan. Yung isa naman offering para sa handog na susunugin, mga kapatid. So, nangangulugan, meron pa rin parang kaakibat ito na kaugnayan sa pagkakasala, mga kapatid. Kaya nga po may pag-aalay at yun naman pong kagalingan na may sakit ay may kaugnayan din po sa restoration ng kanyang relationship sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga yung priest ay kinakailangan na i-pronounce siya na siya po'y malaya na, ano, kapag siya o magaling na, pinopronounce na siya ay malaya na sa kanyang karamdaman. Parang sa akin pong reflection, nagpapakita rin po yun na malaya na po siya sa pagkakasala at united, hindi lang siya united sa kanyang family, kundi may unite na rin siyang muli, no, sa kanya pong ah, Panginoon. Although siguro hindi naman ganun, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, na dahil may kasalanan ay may sakit ka, makasalanan ka. Pero sa Bible madalas pong na-emphasize siya na may kaugnayan yung ating sickness sa ating po kasalanan. At nakita ko po na ang Panginoon po sa verse na ito, mga kapatid, napakabuti dahil pinopromote niya po na proteksyonan at i-prevent yung proteksyonan yung kalusugan at i-prevent lalo pang pagkakasakit at mapagmahal po ang ating pong Panginoon sa pagbibigay po ng kagalingan sa sickness. Hindi lamang po sa sickness, kagalingan from sickness ng physical, lalo higit po sa sickness po ng ating pong spiritual, mga kapatid. Pinakikita din po dyan na ang Diyos, siya rin po yung nagpapagaling at may plano siya kung bakit pinahintulot din niya po yung mga karamdaman sa ating pong buhay. Pero at the end, ang Panginoon pa rin po ang nagbibigay at nagpapagaling sa mga may karamdaman ever since nung panahon po ng Israel. Ilan po yung mga kapatid yung aking ma-reflect po dito sa Leviticus 15. Amen. Ayan po, mga kapatid, ibigay ko na po sa inyo yung time to reflect. Baka meron po kayong gustong i-add or i-share po dito sa akin po mga nabanggit, mga kapatid, about Leviticus 15. Alright, Pastor, ako Okay, ay Pastor Jerry, kayo na po mauna. Opo. salamat po sa napakaganda na po yung inyong sa akin pong narinig at the way you read the Bible, yung reflection, ako po ay na-bless na. Amen. Ako po ay nailapit na sa Panginoon. Na i-imagine ko yung kanina ay nabanggit mo na yung importanteng significant nung itong binabasa natin in relation to Christ, no? Kanina ay yung introduction mo ay kala ko itutuloy mo na, no?
Naalala ko yung ginawang purification ng Panginoon sa buhay ng isang babaeng inaagasan ng ilang 8 taon ba? Labing 2 taon. Ayan, di ba? Opo. 12 years na inaagasan. Siyempre, eh, sa mga Hudyo, ito nga po yung background nun, hindi talaga pwedeng hipuin ng kahit na sino mang may discharge isang malinis kasi madudumihan. Yan. So, yung pong istorya na yon ay nagpapaalaala sa atin nitong ating binasa. Kung paiiralin po natin ang batas ng Leviticus sa senaryo ng babaeng iyon at ng tagpo niya kay Jesus Christ, ay sana ay nadumihan si Jesus Christ at kinakailangan nilang maglinis. Okay, maglinis, maghuhugas ng When the damit. future first arrived, Si Jesus Christ ay kailangan maghuhugas kasi na-touch siya ng isang impure na mayroong discharge na babae for 12 years, may blood discharge. Pero naman po natin yung sitwasyon, mga kapatid, alam natin yung nangyari. Ang babae ay sumalat sa springs of cleanliness. Di ba nabasa natin nung nakaraan, meron din palang Levitical law na sinasabi na yung cistern na nahawahan ng isang maruming bagay ay nalilinis yung bagay na yon. Nakalagay po yun sa Levitical, hindi na kinakailangan i-purify. Si Jesus Christ po yung cistern na yon. Siya po yung springs of Amen. living water. Jesus can clean all discharges in our life. He is the source of healing, mga kapatid. In whatever discharges of life, whether it is physical or spiritual, the touch of faith, like of that woman, can heal our diseases and sicknesses. The touch of faith, mga kapatid, yung pagsalat ng may pananampalataya. Akin pong nakikita, mga kapatid, na ang babaeng iyon ay naging masaya. Totoo, mga kapatid, totoong naging masaya. Pero hindi hinayaan ng Panginoon na aalis siya na hindi niya alam kung bakit siya gumaling. Hindi dahil sa tinatawag nating yung tawag doon sa paniniwala na yon, yung pag sinalat ko lamang ang kanyang laylayan ay gagaling na ako, parang tawag doon, albularyo. Parang kasabihan ba yan? Yan yung mga paniniwala, no? Hindi. Tiniyak ng Panginoon sa kanya na ang ginawa mo ay hindi masama. Sinalat mo ako ng may pananampalataya. Ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. So yung pananampalataya niya doon sa source of healing ang nagpagaling sa kanya. Mga kapatid, napansin ko po dito sa binasa po natin din sa verse 13 and 14 at saka verse 27 and 28, ang main elements ng purification sa sistema po ng Israel, yung pinaka-final na paglilinis ay naguhugas ng tubig at nag-aalay ng dugo. Mga kapatid, sa sistemang ito ay nakita ko na ito ay sumasagisag sa future purification sa pamamagitan ni Kristo. Di ba sabi sa Bible sa John chapter 3 ba yun? 1 John chapter 3 na sinasabi po doon na He came through water and the blood. Di ba mayroong ganong sinasabi sa Bible? Pakibasa mo nga yun, Pastor Michael, may Bible ka ba dyan? Yes Okay. po. John 5:6. 1 John 5:6. Yan. 1 John
5:6. Sabi po Yan. dito, at sa Tagalog ko po babasahin, ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Sa Yun. makatuwid ay si Jesucristo, hindi sa tubig lamang kundi sa tubig at sa dugo. Yun. So alam natin na si Jesus Christ ay nabautismuhan sa pamamagitan ng tubig at nagtapos ang kanyang ministry sa pagsished ng blood. Mga kapatid, we were saved because of Jesus' ministry, the water and the blood. At noong sinaksak po siya sa tagliran, ano ang lumabas sa kanyang gilid? Nung siya, inistab siya, nung nakapako siya sa krus, Tubig. anong lumabas? Tubig at dugo. Dugo at tubig, di ba? Came out from his side. So mga kapatid, kahit po yung kanyang first miracles ay may kinalaman po sa tubig. Okay? May kinalaman sa tubig. Yung pong tubig na naging alak, which represent yung kanya pong dugo. Alam natin, yung tubig na walang fermentation, ay yung alak na walang fermentation, represents the blood of Jesus. So in this way, mga kapatid, I can see that the total purification of a man is in Jesus. Amen. Ang buong kalinisan ng tao ay kay Jesus. At this time, mga kapatid, ay masasabi kong mahalaga sa Diyos ang kalinisan. Mahalaga sa Diyos ang kalinisan. Kung wala mang issue ng moral issue itong binasa natin sa chapter 15, walang kinalaman sa kasalanan, kung wala man, mga kapatid, ay nasasabi ko pong gusto ng Diyos ang kalinisan. Gusto ng Diyos, every details of His campament, yung kanya pong kampamento, ay mayroong kalinisan. At malilinis lamang lahat kung tayo po ay malapit sa Panginoon. There is always holiness and cleanliness when we are close to God because God is a God of cleanliness. Magpalain po tayo ng Amen. Salamat po na marami, Pastor Jerry, no, sa napaka-inspiring po na naibago po ninyo. Nais ko lang po basahin po yung ilang mga naging comment po dito sa chat box, mga kapatid. Kay Pastor Jerry din po ito kanina. Happy God First Morning, people. Putting God first, ang kalinisan ay mahalaga sa Diyos. Hindi lamang niya tayo tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, kundi nilinis din niya tayo sa lahat ng karamihan. Hindi ito basta haka-haka, kundi isang kamanghamanghang katotohanan. Pastor Ernie Marin, Happy GFM. Po sa lahat, ang Levitico 15 ay paalala na bagamat ang mga batas ng ritual na kalinisan ay para sa lumang tipan, ang prinsipyo ay may kabuluhan para sa ating ngayon. Dapat nating sikaping maging malinis, hindi lamang sa labas, kundi sa loob, sa ating isip at puso at buhay. Si Kristo ang tanging daan upang tayo maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. And last point, ang tunay na pagsamba ay nanggagaling sa puso na nilinis at nagpapakumbaba sa Kanya. Cleanliness is next to godliness. Ang sabi naman po ni Sister Net Lazaro, ang sabi nga po, cleanliness is next to godliness. Ang ating Diyos ay malinis at busilak. Kaya nga sa paghingi natin ng tawad, Kanya tayo at tayo ay Kanyang nililinis at pinaputi kagaya ng busilak. Ayun po. At sabi po ni Elder Dan Cruz, Amen. Okay po. Yun po ang mga comment po natin sa chat box. Meron po tayong ilang minutes pa, mga kapatid, before part 2. Baka may nais po pong share po. Walang reaction sa mga kapatid. Parang di kayo nabe-bless Pusuan naman ang mga narinig yung magagandang nakaka-inspire sa inyo. Amen. Di ko kayo pinipilit. Amen. If you are blessed, you just express it because we know that we inspire one another. Ayan. Ni-inspire natin ang bawat isa para kayo po ay, ayan, ako kaganda. Praise the Lord. Ayun po. Nag-react si Pastor Alpi, si Sister Net, ng heart. No? Yan. Ayun po, mga kapatid, before tayo tutungo sa part 2, baka mayroon pa pong gustong humabol na mag-reflect. Yan po, nag-amen, nag-react ng amen si Brother Ray Relampagos. No? Okay? Okay?
So, Ah, time, sa meron mic, po. Sige po, Pastor Jerry. ini-encourage ko yung mga tahimik pa, encourage ko kayong magbigay lang ng konting refleksyon na paano kayo nabe-bless dito sa Mm. ating mga Bible reading. Alam niyo mga kapatid, itong Leviticus ay kala natin simpleng mga ganun-ganun lang, ano. There is Christ in it, mga kapatid. If you will sincerely read it, the Lord will reveal to you and me, sa ating lahat, i-reveal niya yung kanyang sarili. Yung kanyang sarili, yung kanyang paano natin siya may enjoy sa araw-araw. Kung meron po kayong mga struggles na panagumpayan sa pamamagitan ng inyong pagbabasa ng Biblia, nakita nyo na si Jesus ay tinulungan kayo sa pagbabasa nito, naging malakas kayo, express it mga kapatid. Just maiksi lamang masasabi natin na tayong lahat ay totoong nabe-bless sa mga ginagawa nating mga paglapit sa Panginoon through the reading of His Word and prayer. Maganda po at and sang-ayunan, kung dapat po ninyo sang-ayunan, yung mga thought na napakinggan po ninyo, uh, I agree or whatever remarks that you want, i-encourage ko po kayo na express po ninyo yan kasi yan din po yung ating pwedeng gawin sa panahon na tayo po ay nasa mga local churches natin. Pag-aralan po nating sabihin yung na-appreciate natin kasi yun ho ay maaring magpapalakas din ng loob sa iba na magsabi ng mga magagandang bagay, hindi yung panay negative lang ang maririnig natin. Ang masakit niyan, yung pong mga taong malalakas ang loob, yun pa yung mga sasabihin na hindi nagiging kapaki-pakinabang. Mm. Lakasan po ninyo ang loob, lalo na yung sasabihin po ninyo ay magiging kalakasan ng lahat. Huwag po ninyong hahayaan na yun pong mga lalakas pa ang loob, yun pong mga ano pa, yung mga walang sasabihing hindi nakapagpapalakas. So, see to it lang na kapag sinabi po ninyo yun ay we will be focused to God and His character and our relationship with Him. Yan po. So, yun lang po. I encourage everyone to just say something, amen or whatever, na kayo ay na-bless sa mga ginagawa nating reflections. God bless you po. Amen. Ay, nagtataas po ng kamay si Brother Ray. Recognize po, Brother Ray. Thank you po, Pastor Mikens. So, na-inspire ko kay Pastor Jerry. Hindi na sana ako magsasalita kasi fully inspired na po sa lahat ng mga reflection mula kay Pastor Mikens at Pastor Jerry at sa mga comment dito. Ito lang po yung maidagdag ko tungkol po sa tinatawag na water. Kasi naka-focus po tayo ngayon in Leviticus 15 tungkol sa cleanliness. Kasi may istrikto ang Panginoon in terms of us, bayan ng Diyos, na tayo po ay dapat marunong at merong katuwiran in terms of cleanliness na pag-uusap. So, ang naisipan ko lang po, ang tubig na ito ay isang magiging simbolo for judgment and warning. Dahil ang tubig, ating nalaman in Noah's time na nagpaulan ang Diyos ng tubig at ito'y naging hatol para sa kanila dahil nga sa kasamaan. At nagiging warning ito sa ating panahon ngayon dahil kabilang ito ng signs of the times na maraming mga pagkakataon na sa panahon natin ngayon makakaranas ang sanlibutan ng iba't ibang uri ng sakuna patungkol dito sa tubig. So maraming baha, bagaman sa iba't ibang dako ng mundo, nakakalungkot na iisipin, ngunit ang paglilinis na ito, ang mga karanasan na ito ay kabilang sa tinatawag na plan of redemption. So tayo po ay magiging mapamatsyag sa mga salita ng ating Panginoon dahil bilang bayan ng Diyos, tayo po ay nasa head part ng ating Panginoon na tayo po ay tinuturing na may kaalaman tungkol sa mga bagay na darating or in our eternal
life na asabi ng Panginoon dyan sa Biblia. Yun lang po at maraming salamat. Amen. Salamat sa napakagandang reflection na Brother Ray. Ano po. So ngayon po ay time check po tayo. 4:30 na po. Tayo ay oras na po para sa part 2 ng ating worship. Nandiyan na po ba si Pastor Dandy Yabut? Kung nandiyan na po ay maaari po bang siya po ang mag-lead ng ano po natin, ng Lest We Forget. So, kanina chinecheck ko parang wala pa rin po siya. Wala pa, hindi pa nahuhugasan ng tubig. Sige po, habang hinihintay po siya, ako po muna ang inyong host ang babasa ng ating pong Lest We Forget. Okay. Okay, lest we forget, July 30. What is the authority of the General Conference? Number 7. Hebrews 13, verse 17. Obey your leaders and submit to their... Okay. Okay po, Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. And what is their proper authority? Yesterday we heard Ellen White complain about the management, a style of General Conference when it actually represented only the authority of the president. 5 years later, she commented that the sacred character of the cause of God is no longer realized at the center of the work. The voice from Battle Creek, which has been regarded as authority in counseling how the work should be done, is no longer the voice of God. Careful analysis of such a statement indicates that they refer to accusations related to when the General Conference did not act as a representative body, when its decision-making authority was centralized in a person for a few people, or when the General Conference had not been following sound principles. Such a conclusion lines up with Ellen White's statements across time. In fact, she specifically spoke to the point in manuscript read before the delegates of the 1909 General Conference session, in which she responded to the schismatic activities of A.T. Jones, who was working to destroy the authority of the General Conference in a drive to revert back to congregational forms of church government. At times, she told the delegates, when a small group of men entrusted with the general management of the work have, in the name of the General Conference, sought to carry out unwise plans and to restrict God's work. I have said that I could no longer regard the voice of the General Conference, represented by these few men, as the voice of God. But this is not saying that the decision of a General Conference composed of an assembly of duly appointed representative men from all parts of the field should not be respected. God has ordained that the representatives of His church from all parts of the earth, when assembled in a General Conference, shall have authority. The error that some are in danger of committing is in giving to the mind and judgment of one man or of a small group of men the full measure of authority and the influence that God has vested in His church in the judgment and voice of the General Conference assembled to plan for the prosperity and advancement of His work. In the counsel of many, there is wisdom, and we should add the balance of counsel of those from several perspectives and geographical regions also leads to well-considered decisions. The decisions of a world church have inbuilt protection that are not available to individuals and congregation. Pagpalain po ang pagbasa ng ating pong devotional from Lest We Forget. Aking pong
i-share po ang aking reflection mga kapatid sa readings na ito. Unang-unang prinsipyo po na nakita ko po dito yung respect sa ating pong mga leaders mga kapatid. Pangalawa po yung submission to the church authority. Pangatlo yung General Conference as the voice of God versus General Conference as having no voice of God. Number 4 yung importance po ng considering ng bawat boses po ng bawat leader sa iba't ibang leadership o sa iba't ibang offices ng ating conference at sa iba't ibang geographical areas ng mundo. So una po mga kapatid, yung respect to leaders, ang akin po nakita dito mga kapatid at sa akin din karanasan, mga kapatid, no? Ako talaga sa akin karanasan ay danas na danas ko po ito mga kapatid, yung may kinalaman sa pag respect sa leaders, no? Kasi minsan din tayong nagiging parang disrespectful mga kapatid. Pero sa akin karanasan mga kapatid, even we don't agree, no, to our leader style, decision, and decision, yung i-disrespect po natin sila or yung i-embarrass po natin sila ay hindi po isang option mga kapatid. Despite na hindi natin po sila, hindi po natin gusto yung kanilang style or decision, hindi po option na sila po i-disrespect or ipahiya. Still, we can still relay mga kapatid our sentiments to them in a very respectful and polite and professional way mga kapatid. Number 2, submission to church authority. May mga time din talaga hindi po tayo makapag-agree, no, sa mga polisiya na nabubuo ng ating pong mga church, lalo sa local church. Pero yung i-disobey sila or magprotesta laban po sa kanila mga kapatid ay hindi rin po isang option mga kapatid. And I think mas the best po dito ay ipanalangin po, no, ang ating mga leaders kapag may mga polisiya na hindi po natin nagugustuhan. Pangatlo mga kapatid, General Conference has the voice of God when it prayerfully consider all leaders wisdom in making policies. Pero kung meron lamang pong isa, dalawa or tatlo lang na boses na siyang nangingibabaw, na siya lang ang nagde-decide, no, para sa General Conference, then masasabi natin na ang voice ng Panginoon ay wala doon mga kapatid, no, kapag may iilan lang o lalo kung isa lang nagre-rely lang po sa isang boses. Yan din po yung na-emphasize kahapon sa Let's We Forget. Last po mga kapatid, we have to consider importance of considering every voice of our leaders from different offices of our conferences and different geographical areas. So we have to consider talaga mga kapatid lahat, kahit yung mga subordinate directors, leaders ng church, yung iba't ibang leaders ng mga department, kailangan po talaga pakinggan, lalo sa GC na hindi lang yung mismong GC mga kapatid, kundi buong sanlibutan pinatatawag, no? Si Pastor Jerry din po ay nag-report din po doon mga kapatid, no, nung last GC session, kasi lahat po ay kinakailangan mapakinggan at nakita ko sa mga posts may mga nagkaroon po ng debate doon kung kinakailangan na bang tanggalin yung policy na dapat yung i-elect na leader ay tight giver mga kapatid. At nakita ko doon sa video na ang daming mga nagde-debate, ang daming nagre-react, pero healthy debate yun mga kapatid para malaman kung dapat ba, nararapat ba yung polisiya na yun na ang i-elect lang natin, i-check muna kung tight giver or hindi tight giver, kasi parang may punto din naman na parang nawawala yung privacy nung isang tao. Bakit kailangan pang usisain kung tight giver siya o hindi? So sa tingin ko ay hindi ko na nasundan kung ano bang nangyari sa polisiya na yun mga kapatid. Pero ang napansin ko doon, yung pinakikinggan lahat mga kapatid ng delegate. At sabi nga po sa ating Lest We Forget, in the counsel of many, there is wisdom. Kaya napaka-healthy talaga kung lahat mga kapatid ay ma-involve, no, mapakinggan. Kasi ayun nga ang advice ang sabi dito, in the counsel of many ay meron pong karunungan. So yun lamang po ang aking reflection po dito sa ating Lest We Forget.
Amen. Ayos. Salamat po. Amen. Okay, mga kapatid, kung meron po kayong mga susog or na-share, ay maaari po kayong magtaas ng kamay. Meron din po kayong mag-comment sa ating chat box. Baka gusto niyo na pong pangunahan, Pastor Jerry. Okay, Ano po? 4:41 na ang ating time check. Okay. Sige po. Appreciate ko po itong reading natin kasi binabalik po tayo sa mga pinagdaanan ng ating church na nakita natin yung ating mga pioneers ay si Sister White ay kanyang diretsong sinasabi ng buong respeto at buong paggalang at may pagmamalasakit sa ating mga leaders na nauna, yung kanyang pagkadismaya na very mga kapatid, straight pero magalang, no? Yun ang aking basa sa mga linya ng ating binabasa. Kanyang sinasabi doon sa mga leader natin na si Butler, naging president natin, sila Smith, kasi kahit yung asawa niya ay naging pangatlo atang presidente natin, ay talaga nakita niya na hindi magaganda yung mga pamamahala, ay binibigyan po niya ng yung damdamin niya, sinasabi niya. Ito naman pong context ng pinag-aaralan natin, 5 days after po ng 1888, kasi po yung mga kabataan po kasi ito nabanggit ng mga pangalan, si A.T. Jones, ang ka-contemporary po niya ay si E.J. Wagoner, mga kapatid. Ito po yung mga nakipag-debate sa righteousness by faith noong 1888. So ang context po nito, after 5 years, ay parang nawawala na ng gana itong si A.T. Jones at wala na silang confidence doon sa mga pangunguna ng ating mga leaders. At yung payo ni Sister White na ito ay napakaganda, mga kapatid. Hindi na ini-encourage na ganun ang ating pamamaraan na gagawin. Iba pa rin talaga yung may konsilyo, may konsilyo na panatiliin yung konsepto na kailangan ay magdadialog ng maayos at hindi sisiraan kung saan-saan yung mga nakikita nating mga defect, kung meron naman kayo nakikitang defect, mga kapatid. Ang social media ay na-abuse na ngayon dito sa part na ito. Yung mga ayaw natin ay inilalathala pa natin dyan. Kinakarikature pa natin yung mga leaders na ayaw natin. Sinisira natin yung mga leaders. Hindi po yan kapatid. Lalo na involved ating ang mga taong hindi na inspire ng espiritu ng Panginoon. So ang panatilihin po natin yung nasa church po tayo at dialogue ng few representative pa rin para hindi nadadamay. The representative type of government ng church, papadala tayo ng representative to discuss something para po yung sa Jerusalem Council. Papadala lang po ng mga elders and then discuss something, and then pag naka-arrive po sa decision, ibababa po yung decision na yun. At yun po ay nagiging tinig ng Diyos sa pangkalahatan. Ayan, salamat po at maganda po yung sistema ng ating church sa bagay na ito. Purihin ng Panginoon. Amen. Okay po, malapit na po ang 4:45. Siguro tayo po ay tutungo na sa party. Bago yun, closing prayer po muna tayo, mga kapatid. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa amin pong mga naging devotionals this morning. Kami po ay busog na busog mula sa Leviticus 15, gayon din sa lest we forget na may kinalaman sa authority ng General Conference. Hiling po namin, O Diyos, na mga magagandang aral na ito. Kaya tumimos sa amin po mga puso at isipan. Kami po, O Diyos, ay latigates ay maging respectful sa aming mga leaders at mapagpailalim sa otoridad ng aming pong iglesia. At sa lahat yung paalala po na i-consider ang lahat, wag lamang po iasa sa iisa na marunong lang, na may kaya lang, na may impluwensya lang. Kundi amin pong
ipanalangin na lahat po ay mai-consider, ang lahat po ay idulog po namin sa Panginoon o Diyos na lahat po ay makapag-share, lahat ay makonsider ang kalooban at ito po ituturing po namin o Diyos na tinig ng Panginoon. At ngayon po sa aming third part, hiling po namin na patuloy niyo po kami busugin ng mga testimonya at ngayon din ng mga devotional pa na mga salita man na mababasa po namin mamaya. Salamat po ng marami na inyo po kami sinamahan at pinakinggan. Ang aming mga panalangin, lahat po ito ay amin na po pinasasalamatan sa pinakamakapangyarihang ngalan ng Panginoong Diyos Jesucristo. Amen. Okay po, inihiling po ang Amen. intervid ng CLPM Media. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen. Salamat po ng marami sa LP Media sa introvid. Ngayon po ay dadako na po tayo sa mga COP testimonies. Mayroon po tayong dalawang church planter na magbabahagi. Una po si Pastor Jasper Puyong from church planter po from Zambales. Pangalawa po ay si Pastor Fredimar Malasav from Palanan, Isabela. I think yung video niya ay isinad na sa LPM Media. Pero unahin po muna natin si Pastor Jasper sa kanya pong testimonya. Pastor Jasper. Happy good first morning po sa ating lahat. God first morning, Pastor. At po rin po ang Panginoon, Pastor Mykens, at
Pastor, ating pong mahal na Presidente, Pastor Jerry, at sa lahat po ng mga pastors natin, at sa lahat po ng mga kapatid po natin na sumusubaybay po sa ating pong God First Morning. At purin po ang Panginoon dahil sa umagang ito ay marami po tayong mga natutunan patungkol po sa salita ng ating pong Panginoon. Ako po ay magbibigay ng testimony about COP. Ito po ay mahalagang paalala sa atin na tayo po ay binigyan ng authority o pagkakataon na tayo po ay makapag-share ng patungkol po sa combined offering plan. Ang aking journey ng COP bilang isang church planter ay alam po natin o alam ko po na hindi kalakihan yung ating natatanggap sa mga church planter. Ngunit, maraming mga time talagang hindi maiwasan na tayo ay kinakapos at pag dumating na sa ating pong pagtanggap ng ating pong mga sahod or stipend ay malaki po ang mga challenges. Pero doon ko po natutunang magtiwala sa Diyos na tayo ay nais na magtiwala sa Diyos na walang reservation. Automatic na sa mga pastor ay kinakaltas po yung ating mga tithes. Okay. Pero sa akin po ay kung ano po yung aking tithes ay yun din po ang COP. Actually, ito po ay practice natin mga kapatid. Ito po ay lifestyle ng isang mananampalataya na kapag tayo ay nagtapat sa Panginoon, maliit o malaking bagay ay hindi po tinitingnan doon yung materials o bagay. Tinitingnan po ng Panginoon yung ating pagiging katiwala, mga kapatid. At ako'y nagpasalamat din sa aking mga magulang na sila po ay good example para po sa kanilang mga anak. At natutunan ko na ang pagiging katiwala sa Diyos ay ito po ay isang relasyon natin sa ating pong Panginoon. Kaya kung ano po yung tithes sa amin, family, ay yun din po ang amin pong COP, mga kapatid. At ang sabi po ng Malakias 3:10 na ito po ay sabi doon, dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi at subukin ninyo ako. At sabi ito, nakita ko na hindi ito sistema kundi pagsamba. Yung pong pagsauli o pagbibigay ng ikasampung bahagi ay ito po may kaugnayan sa pagsamba natin sa ating pong Panginoon. Sapagkat ito po ay hindi lamang sistema, kundi ito po ay may kaugnay sa pagsamba. Ang tunay na commitment ay sumusunod bago makita ang bunga. Kaya karamihan po sa atin ay kinakapos dahil tinitingnan ka agad yung blessings o yung bang pagpapala. Hindi po. Ang Panginoon po ay nagbibigay ng mga pagpapala sa atin. Kailangan na makita muna sa atin yung Christ-likeness. Saka po tayo ay makikita yung bunga. Kung ano po yung relasyon natin sa Panginoon, ang bunga po na yun ay pagiging katiwala o pagiging tapat sa pagbibigay, pagsauli ng tithes and offering, mga kapatid. At napatunayan ko, mga kapatid, ay never kaming pinagkukulang ng Panginoon. Naranasan ko na nawala ng trabaho. Ako ay nagkaroon ng malalim na pag-iisip. Pero hindi pa rin nawala yung aking relasyon sa Panginoon, mga kapatid. Na patuloy na pagiging tapat sa sa uli ng mga handog at ikapo. At nagugulat na po kami
sa awa ng Panginoon ay nakapagtulong pa kami sa gawain. O halimbawa sa may mga karamdaman, may mga nangangailangan, kahit tayo ay kinakapos, pero sa tulong ng Panginoon, sa pagiging tapat sa Panginoon, COP, ay hindi natin nalalaman na tayo pala ay naging daluyan din ng mga pagpapala sa bawat isa. So tinitingnan po dito mga kapatid sa aking personal na pagiging katiwala o sumusunod sa COP ay ito po ay binigyan ko rin ng acronym, Christ Only Our Priority. So kapag priority natin na ating pong Panginoon, walang dahilan na tayo ay hindi makikisangkot o tutulong sa kanyang gawain. Ang pagtulong po mga kapatid, hindi lamang material o ang mga bagay. Ito po ay pagiging katapatan natin sa Panginoon at kusa. Magiging lifestyle po yun mga kapatid. Kasi ang COP ay hindi lang siya seasonal. Sabihin natin na magbibigay ako kasi pinagpala ako ng Panginoon. Hindi po. Ito po yung lifestyle kagaya ng evangelism na hindi lang sa panahon na gusto natin na gumawa. Ito po yung lifestyle na patuloy na ginagawa po natin. At pangalawa, ay ano yung commitment natin ko sa COP bilang manggagawa. Aming nabuong commitment ay ito po ay tinanggap ko na tungkulin na maging halimbawa. So tayo po ay maging halimbawa na tayo ay sumusunod o nagiging tapat sa Panginoon. Tinanggap ko ang tungkulin hindi lang sa pera, kundi sa pagmamayari ng Panginoon. Ang lahat. Ito po pagmamayari ng Panginoon. Aside po ng Chronicles 29 verse 14, kaya naging bukas ako sa kongregasyon o ang leader na tapat ay pananagutan o nagtiwalaan ang bayan. So tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon bilang mga leaders. Ating tinuturo sa ating po mga kapatid. Pero tayo din po ay manguna. Tayo din po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Kapag tayo ay nagsabi o nagtuturo, ay kinakailangan makita din po sa atin mga kapatid. At yung pangatlo, paano po tinuturuan ng mga kapatid? So ang sabi po ito, ang pagtuturo sa mga kapatid, hindi lamang pagsisermon, ay pinapakita namin sa aming pamilya ang bunga ng pagiging katiwala o sa pagtulong sa mga pangailangan, suporta sa misyon, at ginagamit ko ang ikalawang Korinto chapter 9 o kapitulo 7. Ang sabi po ito, ang magbigay ng masaya ay minamahal ng Diyos. Tinuturuan silang magpasya ayon sa katotohanan at konsyensya, hindi sa pressure o aktibong discipleship ay ginagawa, hindi lang tinuturo. So, ang COP po mga kapatid ay napapractice na po namin kung ano yung aming tithes, ay yun din po ang aming COP. Sa tulong po ng Panginoon ay ang mga pagpapala ay kusa or makikita natin yung bunga sapagkat tayo ay pinagkatiwala ng Panginoon sa masaya, sa paglilingkod, sa pagbibigat o pagsauli ng ating pong handog at ikapo. At sa pang-apat po ay ano po ang impact ng COP sa local church? Ang sabi dito, maganda ang impact sa iglesia ng COP kasi ito po ay naging continuous yung ating pong gawain na hindi na tayo nagsusulisit, hindi na tayo umaasa sa mga tao na may mga programa tayo. Kusa yung church na gagawa. Kaya tayo ay kapag yun ang mindset ng church, mga kapatid, naturuan sila sa pagiging tapat. Mga bata, dapat tinuturuan na po sila na maging tapat sa pagsauli ng handog at ikapo. At dahil sa COP, nagkaisa ang aming puso at pangdagdigang misyon. Kami po ay iniisa namin yung aming pong desisyon
na tayo may kisangkot sa gawain ng Panginoon. Hindi lang po sa local na churches ay sa buong mundo ang pagbimisyon natin. At na nakita ng mga kapatid kung saan napunta ang kanilang handog o yung transparency. Suporta sa gawain at tumibay ang tiwala nila. Ang sabi po dito sa Hebrew 13:17, ang kagandahan nito ay transparency, ay nagbubunga ng mas malawak na pagmamalasakit. Kapag nakita po nila yung kanilang pagtatapat, kapag nakita nila doon sa sobre na sila ay nakapagtulong sa gawain, so malaking pagbabago sa kanila pong buhay. Kaya ito pong COP mga kapatid ay hindi lamang po ay sa bagay o material na bagay. Ito po ay makagnayan sa paglilingkod at paging tapat at makikita po ng mga kapatid kung tayo ba ay tapat. Kaya mahalaga po sa mga leader, tayo ay nakitaan na maging tapat at sila ay susunod sa pamagitan ng ating pong magagawa. Meron po akong dalawang testimony na ito po ay totoong testimony. Doon po sa amin, sa Davao, yung aking magulang, yung father ko at yung bunso namin, nagtanim po kami ng kalamansi. Ito po ay nasa 3 years na, mula nung nagbunga hanggang ngayon, ay nagtaka, kami po ay nagugulat minsan kapag ka nagbaha po doon, 2 araw, 3 araw po magbaha. Yung kalamansi po ay nababaan po ito. Pero nagtaka po kami mga kapatid, hindi po namamatay yung kalamansi. Bagkus dumadami yung bunga ng kalamansi namin mga kapatid. Nakita po namin na ang pagiging tapat po sa Panginoon, pagsauli, ay yung mga pagpapala ay makikita natin yung pag-alaga ng Panginoon, yung protection. Kaya until now, yung kalamansi namin doon ay napakaraming bunga at halos hindi maubos-ubos sa pag-harvest mga kapatid. So ito po ay totoong testimony mga kapatid dahil ang Panginoon kapag tayo naging tapat ay makikita natin na ang Diyos ay siya po ay gumagabay, nagpo-protect po sa atin. At yung pangalawang testimony dito po sa Pangasinan, sa boundary po ng Zambales. Meron po siyang elder dyan na siya po ay may mga tanim na mga prutas at palayan. At yung kanilang mga palayan ay magkatabi lang po sa mga kapitbahay. Nagtaka po yung mga kapitbahay, yung tanim po ng isang elder natin ay hindi sila nag-aabono. Hindi sila nagbibigay ng mga fertilizer. Pero yung mga katabi noon, sige, ilang sako ng mga fertilizer. Pero sa pag-anihan po, sa pag-harvest po, yung isang elder po natin na hindi nag-aabono, hindi naglalagay ng mga fertilizer at hindi naglalagay ng mga pesticide, hindi po inuuod, hindi po pinupuntahan ng mga insekto yung kanilang palay. At hindi po sila ng mga fertilizer. At mas marami pa yung kanilang ani doon sa mga kapitbahay. Ngayon nagtatanong yung mga kapitbahay, ano po ang sikreto ng inyong mga palay? Bakit dinodoble o pangatlong 3 times yung kanilang ani? Ang sabi po na elder ay sabi po ng isang elder, kami po ay nag-tithes, kami po ay nagtatapat sa Panginoon sapagkat ang lupa ay hindi po sa atin. Ito po ay sa Panginoon. Kapag tayo naging tapat sa Panginoon, ay palalaguin ng ating mga pananim. At yung kanilang mga prutas, mga avocado, langka, pag titingnan po ninyo, ay mas marami pa yung bunga sa dahon. Ang sikreto po, mga kapatid, sa kanilang pong mga bunga ng avocado at mga langka, ay sila po ay nagbibigay ng tithes doon, mga kapatid, COP. Kaya makikita po natin ang pagpapala ng Panginoon, mga kapatid, na kapag tayo ay naging tapat, kaya sabi niya, bubuksan niya ang durungawan sa langit. At kapag tayo ay nakitaan na tapat sa Panginoon,
ay makikita po natin yung pagpapala ng ating pong Panginoon, mga kapatid. At yung panglima, ano mga challenges na mga tinanggap o sa pagiging stewardship practices, mga kapatid. May mga hamon pa rin sa stewardship, mga kapatid. So may mga nakilala ako na matagal na sa panampalataya pero hindi nila naintindihan yung pagiging katiwala. Siguro ay hindi pa nila na isuko ang kanila pong buhay sa Panginoon. Kaya isusuko po natin, mga kapatid, ang ating pong puso, ang ating mga kayamanan, sapagkat ito po ay galing sa Panginoon. Mga hamon po. Una, kakapusin tayo o kakapusin sa pag-unawa. So ito po yung mga challenges po sa atin po, kapatid. Yung pag-unawa natin sa COP kapag tayo ay hindi totally committed, mga kapatid, ay hindi tayo makapagtatapat sa ating pong Panginoon. Aside po ito, ang COP o tithes and offering, obligasyon ang ikapu imbis na pribilehiyo, mga kapatid. Pangalawa, ay mga challenges, yung mga temptation sa materialism. Minsan kapag sa mga material na bagay, kapag tayo ay naka-focus doon, mga kapatid, minsan ay maisip natin, malaki ang tithes, malaki ang kita natin. Paano kaya yung mga bagay na ito? Kaya yung challenge po sa atin yung mga material na bagay, lalo na sa mga kabataan na na-expose sa social media. So isa po sa mga paraan na sila po ay napalayo. Mga challenges sa ating pong buhay, mga kabataan, ay kailangan maintindihan yung pagiging katapatan natin sa mga bagay sa mundo. Pero pinapalala po ng Matthew 6:21, ang sabi po ito, na saan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso, mga kapatid. Kagaya ng isang binata, kinakailangan yung puso natin ay naka-Kristo, hindi doon sa mga material na bagay. Kapag ang ating puso ay nakatuon sa makalangit na bagay, ay madali sa atin na pagiging tapat o pagiging good steward sa ating pong Panginoon. Sa kauli-ulihan po, mga kapatid, sa COP ay natutunan kong ang pagbibigay ay hindi tungkol sa halaga, kundi sa pagsuko, mga kapatid. Hindi sa mga bagay, ito po ay may kaikibat sa ating pong relasyon. Pagsuko natin sa ating pong Panginoon. Gaya ng sabi ni Jesus sa Lucas 16:10, ang tapat sa maliit, tapat din sa malaki. Kung tayo'y magtiwala sa kanyang prinsipyo, ay pagpalain niya hindi lamang ang iglesia, kundi pati ang ating mga puso. So yun po yung aking pong masishare at pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Thank you. Amen. 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 Salamat po, Pastor Jasper. God-bless po kayo. Praise God po, Pastor. Amen. Po, salamat po ng marami, Pastor Jasper Puyong, sa iyong buhay na patotoo sa COP. Sabi po ni Pastor Jerry sa comment chat box, thank you, Pastor Jasper. Ang iyong buhay na patotoo ay nakapagpapatibay ng pagtatalag at pagtatapat sa Panginoon. Amen. Shalom, kapatid. Sis Marilyn Simapranca, amen. Okay po, isunod po natin ang testimonya po ni Pastor Fredimar Malasab. I think ay sinend po sa LPM Media kay Pastor Doms ang video ni Pastor Fredimar dahil wala daw po kasing signal sa palanan, mga kapatid, kaya nag-ano lang po siya. Nag-record po siya. Ayun. May nakatanggap ka. Ayan po. Yan. Umaga po, mga kapatid, at po rin ng Panginoon sa umagang ito, sapagkat ako po ay nabigyan ng isa pong pagkakataon upang maibahagi sa inyo ang aking pong personal na karanasan patungkol po sa Combined Offering Plan. Ako po ay nabigyan ng pagkakataon na makadalo sa isa pong seminar na pinapangunahan ng ating pong stewardship director sa union noon, ang walang iba kundi si Pastor Jerry. At doon po, mga kapatid, nalaman ko po yung
isa pong kahalagahan na ang pagbabalik ay isa pong relasyon sa ating pong Panginoon. At ako po ay lubos na natutuwa sapagkat noong ako po ay nagbabalik ng ikapo sa Panginoon, ang aking pong offering ay hindi po balanse. At doon natutunan ko na wala po pala tayong dapat ipangamba sapagkat ang Diyos, ang ating pong Panginoong Hesus, ang patuloy na nagbibigay ng kasapatan sa ating pong pang-araw-araw na pangangailangan. At alam niyo po ba, pagkatapos po ng aming pong seminar na yon, ako po ay nagsalita at ipinangako ko po sa Panginoon sa araw ng pagtatapos ng aming pong seminar na kung ano po ang aking pong tithes ay yun na rin po ang aking pong offering. Opo, yung aking pong stipend ay nababawasan na ng tithes. Ngunit, alam niyo po mga kapatid, sa aking pong personal na karanasan, kung ano po yung aking pong natatanggap, maging nabawasan man yan o hindi, nagtatides pa rin po ako. So technically, yung aking pong stipend na nabawasan na ng tithes, nagtatides pa rin po ako doon. At yun po yung aking pong personal na karanasan kasi naintindihan ko at naunawaan ko yung kabutihan ng Diyos sa aking pong buhay na hindi niya kailanman ako pababayaan at pagkukulangin. At napapatuloy po yung aking pong commitment na yun, mga kapatid. Ganun pa man, sa aking pong paglilingkod din, minsan hindi po madali, lalo na po dito sa Palanan sapagkat yung kanila pong pagkatuto dito pagdating po sa pagbabalik ay hindi po ganun kadali at may challenge. Ngunit ako po ay naniniwala na magpapatuloy ang kabutihan ng Diyos sa kanilang pangabuhay at makita rin po nila ang kahalagahan ng pagiging tapat na katiwala. At ito po yung isang challenge na akin pong ipinagpre-pray na sila ay lumago din at makita rin nila yung kahalagahan ng buong pagtitiwala sa ating Panginoon na siya bilang ating pong Diyos, hindi po niya tayo pagkukulangin. Kaya yun lamang po mga kapatid ang aking pong maikling patotoo pagdating po sa ating pong combined offering plan. Maraming salamat po at God bless po sa ating pong lahat. Amen. Amen. Salamat, Pastor Fredemar Malasab. Words, salamat. Amen. Napaka-inspiring, no? Na kahit kinakaltasan na sila ng tithes ay nagta-tithes pa rin po si Pastor Fredemar, no? Yun yata yung literal na double tithing. Sige po, Pastor Nelson. Recognize. Pasensya na po mga kapatid, di ba ako makakopy na mic, ako'y nasa biyahe. So, mga kapatid, salamat ko sa atin pong mga church planter nakabahagi sa testimonya, faithfulness, involvement sa combined offering plan. So, mga kapatid, ang pagiging church planter po ay isa sa mahirap na kalagayan na nagpapasimula po ito. So, mahalaga po sa Panginoon na sa kabila na mahirap, tough situation, mahirap na kalagayan ay matutunan po ng bawat manggagawa ang kilalanin ng Diyos sa lahat ng nagbibigay ng pagpapala. Mahalaga na sa bawat manggagawa, anuman ang ating estado, church planter man, intern, regular, ordained, director, ay matutunan po natin ang pagbalik ng ikapo at matutunan po natin ang magpasalamat sa Panginoon sa pamagitan ng ating mga ipinangakong handog na combined offering plan. So nakaka-inspire din po sa mga kapatid na kahit pala ganito ang mga pastor ay limited lang ang kanilang kita, maliit lang. Subalit sila ay merong pangako sa Panginoon. So mahalaga po mga kapatid dyan. So sa ating po mga viewer, ay kahit na mahirap po ang buhay ng church planter, ay talagang sila po ay natututong magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ikapo at ng kanilang combined offering plan. Ilang, sir? Amen. Salamat sa paalala, Pastor Nelson. Ano po, tunay nga po na kahit po tayo pastor ay napaka-importante na
bibigay at ito ay isa ding encouragement sa mga kapatid po natin sa iglesia. Time check mga kapatid, tayo po ay 15 oras na po ito para sa atin pong last part o fourth part ng ating pong worship. Kaya inaanyayahan ko na po si Brother Melvin para sa God First video. Brother Melvin. Aling handog ang may matinding epekto? May 4. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Mateo Kapitulo 25 versikulo 36. Tumama ang piko ni Nadera sa matigas na tuyong lupa. Hinahabol niya ang kanyang paghinga at pinupunasan ang kanyang pawis sa noo. Tumingin siya sa paligid at nakita lang niya ang tuyo at bitak-bitak na lupa sa paligid. Si Nadera, na 40 taong gulang ang nagtataguyod sa kanyang 6 na mga anak simula pa nang iniwanan sila ng kanyang asawa, 2 taon na ang nakalipas. Ang pinakamahalagang bagay ay may makain ang aking mga anak. Ang wika niya samantalang tinutuwid ang kanyang piko at naghahanap ng mas magandang lupa. Nahaharap sa matinding tagtuyot ang Kenya mula pa noong 2011. Sa kakaunting ulan sa ganoong katagal na tagtuyot, tumaas ang karahasan, nagsara ang mga negosyo, at hindi makapagbungkal ng lupa ang mga magsasaka. Nang malapit nang maubos ang kakaunti nilang pagkain, lumibot si Nadera sa buong nayon at namalimos. Kung minsan nararamdaman ko na gusto ko nang magnakaw upang may makain lang ang aking mga anak. Ang kanyang pagtatapat, nahihiya akong sumagi sa aking isip ang ganyang kaisipan. Subalit kailangan kong magpatuloy para sa aking mga anak. Kung hindi, ay walang kabuluhan ang buhay. Nang ang mga bagay-bagay ay nasa pinakamalalang kalagayan, nakasumpong si Nadera ng pag-asa nang namagitan ang Adventist Development and Relief Agency, ADRA, ng Kenya. Sa loob ng 4 na buwan ay nagpadala ang ADRA ng mga masustansyang pagkain na nagligtas ng buhay. Tumanggap si Nadera ng 80 libra ng buto, beans, at 1 galon ng langis mula sa halaman, nakaragdagan sa asin at iba pang pangunahing pagkain. Sa pamamagitan ng panustos na ito ang kanyang mga anak at mga apo ay kumakain 1 beses sa isang araw, kung pinapalad naman sila ay 3 beses sa isang araw. Ang unang 4 na buwan ng pangkagipitang pagtugon ay sinundan ng maayos na programang pantulong na nagpahintulot kay Nadera at sa iba pang pamilya na makabili na ng kanilang pagkain sa palengke. Masakit para sa pinuno ng komunidad ni Nadera na makitang nagdurusa ang kanyang mamamayan. Upang makaraos tayo sa ganitong sitwasyon na wala tayong magagawa, kailangan natin ng kasangga na tutulong para sa pagkain, at tutulong din na mapaunlad ang ating kabuhayan. Ang wika niya, nagpapasalamat ako sa ADRA dito sa Kenya sa suporta na ibinigay nila sa aking mamamayan. Panawagan. Ang Adventist Development and Relief Agency o ADRA ay ang pangbuong mundong makataong organisasyon ng Seventh-day Adventist Church. Nilalabanan ng ADRA ang kahirapan at nagpapaunlad ng mga komunidad sa mahigit na 130 mga bansa. Kumakatawan ito sa walang kondisyong pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng malawakang saklaw ng pagpapaunlad at programang pantulong. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ADRA, o para makisangkot sa anumang paraan, dalawin ang adra.org. Maraming salamat sa pagtataguyod sa ADRA sa pamamagitan ng inyong mga handog sa pangmundong misyon. Amen. Amen. Salamat po ng marami, Brother Melvin, sa God First video na inyo pong binahagi. Tayo po dadakon. Sige po, Pastor Jerry.
Sana po ay lalong dumidiin at gumaganda ang pagkakaintindi natin sa pagsasagawa nitong ating sistema ng systematic and regular giving plan. Ang ganda ng mga videos natin. Amen? Ang ganda, no? Amen. Amen. Nakatranslate sa Tagalog, maliwanag natin naiintindihan, nai-empower tayong lalo na tama itong ating ginagawa. Direksyon na nakaayon sa missional giving plan. Ulitin ko po, missional giving plan ng ating pong church. Panginoon ay malapit na dumating, mga kapatid. Jesus is coming soon and the world must be warned. And through the giving plan na ating isinasagawa, we can contribute, makaka-contribute tayo ng healthy, unitedly sa ating pong nagtatapos na gawain pambuong daigdig, locally and globally. Wow, nakaka-inspire po itong mga videos na pinanonood natin. Salamat po sa ministry ng mga kapatid na pinangungunahan ni Brother Melvin na nag-translate nito. Napakaliwanag at ang ganda, nakaka-inspire po magpatuloy. Na-empower po ako na talagang tama ang sinusunod nating direksyon galing po sa General Conference na Stewardship Ministries Advocacy. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Salamat na marami, Pastor Jerry. Ngayon po, dadako na po tayo sa part 4 ng ating pong worship. But before that, gusto ko lang po ding sabihin mga kapatid na as of 5:22 a.m. ng umaga, tayo po ay mayroon ng 108 attendees dito po sa Zoom Live. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord po. No? So, sa ating pong devotional, Council on Stewardship, ay nag-message po si Sis Regina na nasa hospital daw po siya at hindi po siya makakapag bahagi ng Council on Stewardship. Kaya ako po muli, ang inyong abang lingkod ang mag-share na po sa Council of Stewardship. Chapter 52 na po tayo mga kapatid. At subtopic number 9, ang pamagat po ay shun death as leprosy. So, maikling ano lang po ito, paragraph. Sabi po dito, economy should be exercised in everything connected with the school. Those who come to the school generally live homes that are unadorned, where they have been accustomed to eat simple food without a number of courses. They are accustomed to plain, hearty food at noon. It would be better for all to have only a simple evening meal. There must be a strict regard to economy or a heavy debt will be incurred. Keep within bounds. Last po, shun the incurring of debt as you would shun leprosy. Mga kapatid, ito po yung aking reflection. Ang mga nakita ko po mga principles po dito mga kapatid sa pagpapatakbo po ng ating mga Adventist schools based sa mga advices po ni Ginang White ay una po doon ang madalas po nating maririnig yung economical, no, yung pagtitipid. Pangalawa po yung simple lifestyle ng ating po mga school workers. Pangatlo po yung paghihigpit mula po sa maaksayang mga paggasta ng kapera ng school. Pangapat po yung manatili lang po tayo sa ating budget. At last, yung iwasan ang mga pangungutang. So in application mga kapatid sa pagtitipid ay maging matalino po tayo sa bawat expenses ng school. Dapat planado at mapag-aralan ng mabuti ng school board ang mga proyektong pagkakagastusan bago po mag-release o maglabas ng kaperahan. Pangalawa po, sa simple lifestyle ng mga workers, dapat po ang mga school workers po natin ay maging simple lamang po ang paraan ng pamumuhay ng mga school workers mula sa pagkain hanggang sa kanila pong mga pananamit. Sa third po mga kapatid, yung paghihigpit mula sa maaksayang paggasta ng kapera ng school. Dapat po ang ating mga school leaders ay maging stricto sa bawat paggamit po nila ng pera ng school. Limiin at araling mabuti kung kinakailangan po ba talaga ito at makatutulong ba talaga ito sa gawain ng school bago po gagastos ng kaperahan. Pangapat, manatili sa
budget. So wag po tayong lalampas sa ating kakayanan, mga kapatid. So wag yakapin ang di kayang yapusin at stick to the budget nga lang po tayo. Eka nga. And last, mga kapatid, yung iwasan ang pangungutang. So, sa ating mga school ay wag na po tayong maglo-loan. Ang paglo-loan ay hindi choice, hindi po ito isang choice upang maiwasan po natin yung pagkakabaon sa utang ng ating po mga eskwelahan. So, yun lamang po yung aking reflection dito at nakikita ko na ang Panginoon talaga ay sa God of economy at saka isang God of order, no? Isang matalinong Diyos na iniiwas po ang ating school sa mga ganitong klaseng hindi magandang mga situation na pagkalubog sa utang. So talagang pinopromote ng Panginoon na maging maingat, no, sa paggamit ng kaperahan ng school. Lalo yung ating mga leader ay dapat very prayerful ng mga igagastusin talaga nila ay hindi po sa basta-basta lamang, kundi kahit pa sabihin natin kailangan, dapat limiin ko talaga bang super kailangan, no? Yung gagastusin kasi ay pera po ito ng Panginoon at kailangan po maging maingat sa paghawak ng pera ng Panginoon. So, yun lamang po, Pastor Jerry, yung aking maikling reflection po dito. Maring mayroon po kayong maidagdag pa, Pastor, sa aking po may share. Okay na ako, Pastor. Palagi ko naman ay kung nabasa rin ng ating mga kapatid, itong napakaigsing letter na ito sa section ng Councils on Stewardship ay nasasabi ko pong napakalinaw na ng paayong ito ni Sister White para proteksyonan tayo sa mga liabilities ng ating buhay. Mga, alam niyo na, magpapahirap sa atin personally and corporately. Lalo na itong ating context ng nabasang payo para po sa ating mga pamamahala sa ating paaralan. Let us follow the advice and we will be saved from any danger. Mga kapatid, napakalino po. Salamat sa Panginoon na meron tayong mga ganitong nababasa, pinapaalalahanan tayo na maiayos ang lahat ng ating pamamahala. Praise the Lord, mga kapatid. Amen. Salamat po sa paalala, Pastor Jerry. Sa atin pong mga attendees sa Zoom, baka meron pong nais na mag-reflect sa inyo. Maaari po kayong mag-chat sa ating chat box. Maaari din po kayong magtaas ng kamay or mag-open po ng mic and camera para po marinig ang inyo pong mga sharings, mga kapatid. So, meron po bang nagnais mag-share? Pastor Mike Yans. Yes po, Pastor. Maaaring yung mga kapatid ay mayroon silang naiisip na bagay na parang fitted itong maiayos itong ating binasa ngayon. Sususugan ko po yung appeal ng ating pong stewardship director nung nakaraang araw. Ang una ay isama po natin sa panalangin ang ating pong mga institusyon na ito ay isa sa pinakamalaking challenge ng ating pong misyon. Tayo ay mayroong 18 schools at ang isa po dyan ay academy. Lahat pong yan ay challenging, mga kapatid. Ito pong context ng binasa natin ay, sabi nga po sa inyo, napakalinaw ng payo. Palagay ko ito po ay applicable ng lalo't higit sa ating academy. Itong binasa natin sa KLAA. Mga kapatid, aminado po kami, maaaring hindi po perfect talaga. Hindi talaga perfect ang ating environment sa KLAA in terms of facilities or maybe including human resources. Hindi po tayo ganun ka tawag dito. Paano ko ba sasabihin yun? Yung ating mga tao, siguro in character, maybe mayroon din konting problema sa character. Kami rin, ganun din. Pero alam ko po, mga kapatid, I believe that our people in KLAA, lalo na yung mga workers natin doon, yung mga teachers, faculty and staff, they were fully dedicated, but they are not perfect.
No? Natutuwa po ako sa ating mga leader doon. At patuloy po tayo mag-i-improve, mga kapatid. Ang mga pagkain natin ay pinipilit nating simplified na pasok sa budget. Pero mahirap pong mag-budget na maliit pong iba-budget. Talagang hindi talaga magiging kasiya-siya sa mga kakain. Kapag tayo, wala na nga pera, titipirin pa. Pero tiyakin ko po sa inyo mga kapatid, ang pagkain doon ay maaaring hindi naman tinitipid para mga kabataan ay kakain ng simple pero malusog. Na? Inipilit po na tipirin ang mga dapat tipirin kahit na konti na lang ang titipirin. Nahirap po ang sitwasyon sa mga kapatid. Ipanalangin po ninyo, suportahan po ninyo. Kung sabi na nga po ng ating stewardship director, kung wala na ho kayong pinapaaral, hindi na po para kaya sa inyo yun, pero magpadala po kayo ng tulong doon po sa financially para ma-facilitate natin mabuti ang pag-improve ng ating paaralan sa Kalaan. At pinapangako po namin sa inyo sa lalo't higit ng aming makakaya, yung talagang pinaka-the best namin ay aming iingatan ang mga resources na ipinagkatiwala ng Panginoon na inilagak niyo po sa ating paaralan. Sisikapin po namin na maproteksyonan. Salamat po, mga kapatid. Amen. Salamat, Pastor Jerry, no, sa magandang paalala to support our schools, lalo po ating Central Luzon Adventist Academy na madalas pinaglalagakan o doon po natin ini-held yung ating po mga malalaking event ng ating pong institution, mga kapatid. So pray at support kumare, no, ang ating pong mga schools, mga kapatid. Si Brother Ray, nagtataas po ng kamay. Brother Ray, recognize ka po. Thank you po, Pastor Mykens. Na-inspire po ako sa reflection ni Pastor Jerry. Mga kapatid na nandito sa Zoom live at saka na nandito sumusubaybay sa ating Facebook live. Bilang patotoo po, ako ay naniniwala na ang Panginoon ay naggabay at siyang patuloy gumabay sa atin, lalong-lalo na sa ating mga institusyon. Kami po ay walang pera, hindi po kami mayaman, hindi po kami mala-impluwensyang tao o pamilya. Ngunit ako po ay naniniwala na ang Diyos ay siyang magabay sa ating lahat, lalong-lalo na sa kaniyang bayan, na tayo ay naniniwala na tayo po ay peculiar people. Bakit po kami nag-decide na dalhin ang mga kabataan namin? 3 po ang nasa KLAA ngayon, isang grade 8, isang grade 9 at isang senior high school. Si Sir Robert po ay isang patotoo na kami ay pumunta ng KLAA June 15. Wala po kaming dalang pera, ni piso, ni sentimo. Dahil ang panawagan ng Panginoon, mga kapatid, ay tayong mga banal at bayan niya ay dapat alam po natin ang direksyon ng ating buhay, lalong-lalo na sa parte ng edukasyon. So totoo po, ako at ang aking kapatid ay pumunta doon sa KLAA. Hindi pa po enrolled ang aming mga kabataan noong mga few weeks sa time na iyon kasi hindi po namin alam. Hindi namin alam kung paano at may mga challenges po kami sa aming hanap buhay. So ang paniniwala po namin ay kami ay tinawagan ng Panginoon na dalhin ang mga kabataang ito upang mahubog sila sa karunungan ng ating Diyos. So kami po ay taimtim na nanalangin nung napakinggan po namin si Pastor Jerry na nag-promote ng paaralin ang ating mga kabataan doon sa Polity Seminar sa Malolos. Kami po ay hindi nagtagubili at hindi
nag-doubt. Wala po kaming duda na kami ay tinawagan ng Panginoon sa pamagitan ng invitation ni Pastor Jerry. So sabi ng kapatid ko, wala kaming pera. Sabi ko, may Diyos naman tayo na puno ng kayamanan. So bakit tayo po ay magdududa sa kanyang kagalingan? So sabi ko, paaralin natin ang mga kabataan doon, may pera o wala, ang Diyos na ang bahala. So dinala namin ang kabataan doon at tunay po na ang mga kabataan ay nakakatanggap ng pagpapala dahil kabilang po sila sa mga working students. So kung tutuusin mga kapatid, totoo po na mahal ang ating edukasyon kasi hindi basta-basta ang edukasyon ng bayan ng Diyos. Dapat tayo po ay equipped and number one in terms of education. Kaya may cost po na involved dito. Ngunit sa kasagsagan ng may cost na involved dito mga kapatid, may way po ang Panginoon upang tayo ay pagpalain. Sa ngayon po, ang dalawang kabataan namin doon na mga lalaki, sila po ay na-recognize ng ating mga mag-aaral at tinatawag po sila ngayon na school pastor. Kami po ay nagagalak na nakakinig ng mga ganitong mga testimonya at ang ating isang kabataan na babae ay kabilang po siya sa Harmony. So ngayon mga kapatid, ako po ay nananawagan sa lahat ng mga magulang. The number one reason kung bakit namin dinala ang mga kabataan doon dahil in public school or maybe in private school na hindi mga Seventh-day Adventist institution. Aminin man natin o hindi, meron po silang pag-aaral or klase na Sabado. So kung iisipin natin na tayo po ay tapat, tayo po ay strong enough to stand against this kind of test, bakit po natin pipiliin na maghirap at magdusa ang ating mga kabataan sa institusyon na meron tayong opsyon naman sa ating sariling institusyon? Bakit ba natin i-sacrifice ang ating yaman na hindi natin papaaralin ang mga kabataan natin dito sa Adventist Academy na mag-suffer sila sa kanilang pananampalataya? By choice pa po tayo mga kapatid. So that's the number one reason na aming dinala ang aming mga kabataan doon upang mailayo sila sa impluwensya ng mundo. At number two, sa sa sistema ng sanlibutan or I should say public or non-Adventist na mga paaralan, hindi po maiiwasan mga kapatid, mga parents na nandito na nakikinig, na sila po ay makakatanggap ng maling paniniwala at maling turo mula sa iba't ibang uri ng mga tao. Mayroong mga non-believers mga kapatid na nagtuturo sa ating mga kabataan. So bakit ba natin i-sacrifice ang ating mga kabataan? Yes, we go every Sabbath. Ang mga kabataan natin ay dinala natin sa ating mga churches, but for 5 days a week, iba nga 6 days a week, nandoon po sila at majority of their time nandoon po sa paaralan at ang mga guro ay hindi mga nananampalataya sa Panginoon. They are Christians but they are not fully converted Christian. So sana po sa ating pag-aaral ngayon, lalong-lalo na sa ating councils on stewardship na ang Panginoon ay nawagan na tayong lahat mga parents, paaralin na natin ang ating mga anak, or kung may kakayahan man tayo na tayo ay mag-sponsor or magiging partner ng iba't ibang pamilya na nais mag-aral dito sa ating Central Luzon Adventist Academy. Gawin po natin iyan. Now, ito ang challenge mga kapatid. Dahil ang COP or Combined Offering Plan na isang napakagandang tool at ako po ay naniniwala na ito po ay God-given direction para sa ating lahat. Kung
ang lahat ng mga churches dito lamang sa ating teritoryo, ang Central Luzon Province Mission, ay magiging missional churches at tapat sa ating Panginoon, mga kapatid. Magiging kaakibat tayo at magiging partner tayo sa tinatawag na pagsulong ng ating institusyon, lalong-lalo na sa Central Luzon Adventist Academy. Why? Because I can see in the future or in the most recent period na tayo po ay magiging baan dito sa Central Luzon Province Mission. Ang baan po, ang Baan Church sa Mindanao, sila po ay nag-sponsor ng 19 students, 19 scholars. Lahat po iyan ay sponsored mula sa Baan Church dahil tapat sila sa kanilang combined offering plan. Now, if Baan will replicate and multiply, sa Sapang Palay lang po, kung magiging Baan ang Sapang Palay po, ikagagalak at ikatutuwa po nating lahat na meron pong 19 students, 19 na kabataan na magiging sponsored by the local church. At papaaralin po natin itong lahat sa ating Central Luzon Academy. Magiging mabuting impluensya po ang lahat kung mauunawaan natin ang kahalagahan at importansya ng combined offering plan. Again, wala na po tayong donations, wala na po tayong mga privileges or mga promised na mga privileges, dahil nakikita ko po ang combined offering plan ay napakaganda at maiiwasan po ang pride at lilinisin po tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng combined offering plan. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito at pagpalain tayong lahat. Amen. Salamat Brother Ray, no, sa napaka-heartfelt, empowering at sabi ko talagang very true ang mga patotoo at talagang full of faith na mga patotoo na pagpapaaral sa ating school sa at merong magandang reaction si Ma'am Linda sa mga teacher natin sa Bukawi. Ano po, sabi po niya, amen. Yan po ang tunay na faith. Huwag po nating ipatrain ang ating mga anak sa non-Adventist school dahil ang ating mga anak ay sa langit po natin inihanda, hindi dito sa sanlibutan. Ma'am Linda Mesa from Bukawi Adventist LM School. Si Ma'am Love Joy Diwa naman, isa din sa ating mga Adventist teacher. Amen. Very powerful testimony, Brother Ray. Si Brenda Manukay, Brother Ray lang ang kanyang sinabi, Brother Ray, no? I think ay nag-amen siya, no, sa mga share ni Brother Ray. At si Sis Josephine, amen. Ganda si Making, ay amen. Ayun po, maraming na-bless sa patotoo ni Brother Ray, at sana po ay tayo din po mga kapatid, no, ay mahimok po tayo doon sa magandang ibinahagi ng ating kapatid. Mga kapatid, panahon na po para sa ating closing part ng ating pong worship ng God First Morning. Dadako na po tayo sa united prayer na pangunahan po ni na Elder Donnie at ni Elder Johnny. Ano po? Ngunit bago yon mga kapatid ay magkakaroon po muli tayo ng silent prayer, at ito po yung mga ating pong ipananalangin sa ating pong silent prayer, yung pong mga names written in commitment card, evangelistic crusades, mga church activities, evangelists, care groups, interest for Bible study ministries. Amen, mga kapatid. Ano po? Ayan, at yan ang ating devotional sa umaga na ito. Patungkol sa ating mga paaralan. Ano po? Maganda naman na mayroong mga guides kung paano magiging maiwasan ang pagkakautang ng mga eskwela. Tunay na naramdaman ko na ang COP ang solusyon na po para masuportahan yung ating mga eskwelahan, mga kapatid. At kaya kung mayroon man sa inyo na nagdadalawang isip pa rin at hindi naunawaan
ang pagiging tapat na katiwala, mga kapatid, ngayon ang panahon para ipanalangin natin ang bawat isa. Tandaan natin, ito ay hindi tungkol sa pera. Ang Diyos ay dapat nating makilala ng lubusan na siya ang pinagmumulan ng ating mga biyaya at pagpapala. Kaya naman, marapat lang na sa ating pasalamatan po sa pamamagitan ng ating pagbabalik ng pasalamat. Ay pagbibigay ng pasalamat pala. Pagbabalik tithes yun Ang masakit nito, mga kapatid, kung yung tithe nga hindi natin magawa, paano pa kaya yung COP? Diba? Meron mga kapatid na hindi makapag-tithe kasi ang iniisip nila ay kukunin yung pera nila ng iglesia. Ganyan din ako dati, pero mali mga kapatid. Ngayon naunawaan ko ito. Nagkaroon kasi ako, pagka pala nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos, yan, maunawaan mo lahat yan. Kaya itong ating Councils on Stewardship, pagpapalawak ng relasyon sa Panginoon, lalawak ang iyong pagkakilala sa Panginoon, lalawak ang iyong pagkakaunawa sa pagiging tapat na katiwala, mababago yung karakter, mawawala ang iyong pagiging madamot, makasarili, mapapalitan na mapagbigay, mapagpakumbaba, mawawala yung pride, at magkakaroon ka ng tiwala sa Panginoon sa anumang oras ng iyong buhay, na alam natin na may Diyos, Pagka pala hindi ka nagtatithe o nagsi-COP, ibig sabihin para ka rin naniniwala na walang Diyos. Ganyan yan, mga kapatid, Bakit hindi ka makapag-tithe? Kasi hindi ka naniniwala na may Diyos. Ba't nagsisimba ka pa? Ganoon. Ba't ka pa nagsisimba kung wala naman Diyos? Huwag ka na rin magsimba, di ba? Ganoon yun, mga kapatid. So, kung ikaw ay nagsisimba, naniniwala ka na may Diyos, ay dapat ay kilalanin mo siya bilang Diyos. Yan, ganyan Kilalanin natin siya bilang Diyos, na siyang gumawa ng lahat ng bagay dito sa libutan, na siyang dahilan kung bakit nandito tayo, na siyang dahilan kung bakit patuloy tayo bumabalik sa church. Kasi yung Holy Spirit patuloy na humihipo sa ating puso, mga kapatid. Nawa, bawat isa maunawaan ito. Minsan nagtataka ako, bakit sa Davao, bakit sa gawing Mindanao, mas tapat yung mga tao, mas faithful sila, Bakit kaya ganun, Pag may nakakausap ako mga taga Mindanao, nagtatanong ako dyan kung kamusta, kung alam nila yung COP, alam nila, mga kapatid, at matagal na nilang ginagawa. Napaka-faithful nila, Napaka-faithful nila. Sana dito sa atin ganun din, Siguro, nung una-una nilang ginawa yan, ganito rin ang sitwasyon nila. But later on, nagpatuloy ang edukasyon. Nagpatuloy ang mga edukasyon at mga testimonies at mga halimbawa ng mga leaders, kapatiran. So, naging aware ang lahat, na-educate ang lahat, at naging mas active sila. Kita nyo, mas maraming church sa kanila kaysa dito sa atin, Kasi nga, ang lahat ay may relasyon sa Diyos at nakakasama ang Panginoon sa buhay nila. So, ganun po, mga kapatid, ang magandang may tuturo sa atin ng Councils on Stewardship. Ito na ngayon yung pinakapaborito kong libro ng writings ni Ellen White. Kasi mayroong magandang may tutulot sa ating karakter, Although lahat yun mayroon magandang may tutulot, Pero ito yung, kumbaga, makaka-relate ka sa iyong buhay. Yung Councils on Stewardship, may i-apply mo na mabilis sa iyong buhay kung kikilalanin mo lamang ang Diyos, ang Panginoon ng iyong buhay, So, mga kapatid, tayo manalangin 30 seconds silent prayer, and then papatuloy ko po. Let us pray, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito, patuloy po ang aming pasasalamat na kami ay muli ninyong ginising sa aming pagkakatulog. Salamat sa mga payo, sa mga writings ni Ms. White, especially sa Councils on Stewardship, na ito ay tunay na natuturo sa amin kung paano kami sa aming buhay na mahirap ay magiging masaya, magaan ang pamumuhay sapagkat kayo ay kasama namin. Dakilang Diyos ang ilan sa amin
sa kapatiran ng iglesia, ng aming iglesia ay hindi talaga lubusan na kayo ay nakikilala. Maaari po ba tulungan niyo po kami na ma-encourage na makapagbigay kami ng magandang example, maging halimbawa kami sa kanila, maging liwanag kami sa aming iglesia, lalo higit sa aming bahay-sambahayan, upang sa ganon sila rin naman ay makilala kayo ng lubusan at maging isang daluyan din ang pagpapala kagaya ng iba. Dalangin namin ng mga prayer request doon sa CLPM at dito sa amin. Meron din kami mga personal prayer request, mga pangalan na nais namin ilapit po sa iyo, dakilang Diyos. Lalo higit ang mga kahilingan ng bawat isa. Ang ilan ay ang mga kalusugan, ang trabaho, ang pinansyal, ang relasyon sa pamilya, sa kaibigan, at ang relasyon po sa inyo, dakilang Diyos. Salamat po sa kayo ay tumitinig palagi sa aming panalangin. Dalangin din namin ang mga nagtatravel, ang mga magtatravel. Kaya din ang weather na wala nang masyado maging baha para makarecover ang mga napinsala nito. Dalangin din namin ang comfort sa mga nawala ng mahal sa buhay. At aming sinasama sa panalangin ng bawat isa na narito ngayon kasama namin na meron din kami mga personal prayer request. Ang sambayan ni Ate Lorna pa, kanyang mga anak, ang kanilang trabaho. Ngayon din ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, ni Sister Jo Barrientos Montigo, ang sambayan ni Ma'am Nora, kasama na si Brother Leonard, ang sambayan ni Ma'am Femi, Kuya Abner, si Ma'am Rachel, ang guys, parents, pupils, at gayon din ang parents. Gayon din ang dalangin namin sa sambayan ni Ate Mitch San Jose, Sister Des Flores, ang sambayan ni Sister Jo Montigo, gayon din ang sambayan ni Sister Sedi Marcos, Sister Teresita Daire Reyes, kasama rin namin sa panalangin ng sambayan ni Ate Revi, kasama ng San Leonardo Church, at ang kanilang mga kapatiran doon, lalo na yung bagong pinyagan, na patuloy kayong makilala, at sa mga dati na ay patuloy na maging matatag sa kanilang pananampalataya. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, Sister Juliet Barcibal, Sister Belinda Salvaña, Sister Maggie Fernandez, Sister Linda Cruz, Sister Dang de la Cruz, gayon din ang sambayan ni Sister Zenaida Manarang, Sister Helen de la Cruz, Kuya Monching, Kuya Narsing, Kuya Melchor Canlas, Sister Nympha Rivera, gayon din ang sambayan ni Sister Gloria Balbito, at Sister Teresita Daire Reyes. Kasama namin nanalangin ngayon ang ilan pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Maaari po ba patuloy niyo pong dinggin ang aming mga panalangin at unti-unti kaming mapalapit sa iyo. Salamat muli sa inyong patnubay at gabay sa bawat umaga. Salamat sa patuloy na invitasyon sa bawat umaga sa live devotional na ito ay nagpapalapit sa amin sa inyo. At patawad po kung saan niyo kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid na po. Ayan, salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumubaybay at nakinig. Salamat sa tumugon sa imbitasyon. Hanggang bukas po muli. Invited po ulit tayo ni Jesus na muling makinig. Matuto pa po. Huwag kayong mahiyang mag-comment at pag-usapan natin ay yung mga na saloobin. At welcome sa mga bagong pangalan na nakita ko po. Sister Sedi Marcos, salamat po sa pakikinig. Ngayon din kay Sister Linda Cruz, salamat po sa pakikinig. Bukas po, in-invite ulit kayo ni Jesus na muling makinig at muling makijoin sa devotional at muling pagbabalik ni Sister Maggie Fernandez. Salamat po sa inyong pag-join ngayong umaga na ito. At sino pa? Mayroon pa dito wala na yata. Wala na. And lahat ay mga naging regulars na natin, yung mga ating patuloy na bumabalik-balik at nakikinig, kasi wala namang maging direksyon ng buhay natin kundi natin kukunik kay Jesus ang buhay natin sa bawat umaga. Kaya pag-pray nyo pa lang ako, ako'y tatravel ngayon. Meron akong lalakarin sa Manila at balikan lang. So, safe trip sa akin. Pag-pray nyo po ako. At God bless po sa ating lahat. At maraming salamat po sa nag-response kay Sister
Wilma Fernandez, Sister Teresita, Sister Sweetie, Sister Maria Isabel, salamat po sa response. Sister Dang de la Cruz, Ate Mitch, and Sister Neneng, Ate Repi, at si Denise. Denise, Denise, nakikinig si Denise. Sige po, at hanggang bukas po muli mga kapatid. At God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.